Isang magandang umaga po sa ating lahat. Magpapatuloy po tayo sa pag-aaral natin dito sa 1689 London Baptist Confession of Faith. So, basically, yung Confession of Faith po na ito ay sa mga particular Baptist o sa mga Reformed Baptist. Pagka tinignan po natin yung Confession of Faith, ito ibig pong sabihin, ito po yung kanilang pinaniniwalaan. So basically, para malaman mo, para maintindihan mo, ano ba yung paniniwala ng isang Reformed Baptist, balikan mo lang po yung Confession of Faith nila, which is the 1689 London Baptist Confession of Faith. So, just a quick review po. Last week po, tinakil natin yung isa sa attribute ng Diyos, kung saan pinag-usapan po natin yung katotohanan na isang attribute ng Diyos na kino-confess o pinaniniwalaan ng mga particular Baptist ay yung katotohanan that God is infinite o wala siyang limitation. He is unlimited. He is infinite. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng ikulong. Hindi pwedeng ikulong hindi siya pwedeng ikulong at hindi rin pwedeng ikulong yung kanyang isipan, maging yung kanyang kapangyarihan. He is unlimited. God is infinite. At doon po, pinoint out ko na in order for us to fully understand kung ano po bang ibig sabihin when we talk about God's infinity, isa pong method na pwede nating gamitin is comparison at negation. Hindi po natin maiintindihan yung infinity ng Diyos simply because tayo po, as human beings, all we know, familiar lang po tayo sa mga bagay na finite. Familiar lang po tayo sa mga bagay na may natatapos. So we have no idea kung ano po yung ibig sabihin pag hindi natatapos. So in order for us to fully understand what it means, pag sinabi natin God is infinite, ang pwede lang po natin gawin para maunawaan natin yan is through the process of negation and through the process of comparison. And this is why every time po we describe God, we always describe Him as someone na hindi kagaya natin. Kasi tayo po, may limitasyon tayo. For example po, mga kapatid, yung kapugian ko po may limitasyon. Hanggang sa misis ko lang. Maaaring hindi na po umabot sa inyo. May limitasyon. Pero po yung sa Panginoon, wala po siyang limitasyon. And the only way we can understand that is when we try to compare it to us, na tayo po ay finite. And we will never come to a point kung saan lubos nating maiintindihan yung Diyos. Kasi in order for us to have that kind of understanding, kailangan maging Diyos tayo, which will never come into fruition. Hindi po tayo magiging Diyos. That's why we can only understand God sa mga paraan na ibinigay niya. For example, the Bible. The only way we can understand who God is because He revealed Himself to us. At dito po sa Bible, one of His revelation, particularly patungkol sa Kanya, is that He is infinite. So yung point po na binitawan ko last week is this: ang Diyos ay napakataas at napakadakila kaysa sa lahat ng nilalang, kaya't ang wika ng tao ay may hangganan lamang sa paglalarawan tungkol sa Kanya. And this is the reason why we should use the method of negation and comparison as a way to describe Him. Yun lang po yung paraan para ma-describe natin yung infinity ng Diyos. And today, we will continue po yung ating pag-aaral dito po sa attribute ng Diyos, which is found in the second section of the first paragraph ng London Baptist Confession of Faith. And sabi po, binamagatan ko po yung ating topic, yung ating pag-aaralan as the most loving God. Kasi ang attribute po na pag-uusapan natin ngayon o ang kalikasan na meron ng Diyos na pag-uusapan natin ngayon sa umagang ito ay yung pagiging pagmamahal ng Diyos o yung kalikasan ng Diyos na siya po ay mapagmahal. According to 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 2, paragraph 1, sabi po dito, "The Lord our God is but one and only living and true God, whose subsistence is in and of Himself, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but Himself, a most pure spirit, invisible, without body, parts or passions, who only had immortality, dwelling in the light which no man can approach unto, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, every way infinite, most holy, most wise, most free, most absolute, working all things according to the counsel of His immutable and most righteous will, for His own glory,
most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin, the rewarder of them that diligently seek Him, and withal most just and terrible in His judgments, hating all sin, and who will by no means clear the guilty. And if you can hindi ko pala nakita. Pero yung part po na pag-uusapan natin dito sa confession ng 1689 London Baptist Confession of Faith ay matatagpuan po dito sa parte ito po, dito sa sentence 12 kung saan sabi daw, most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin, the rewarder of them that diligently seek Him. So yan po yung parte sa confession ng mga 1689 kung saan dinedeklara po nila na yung Diyos na kanilang pininiwalaan, na yung Diyos na itinuturo ng Biblia ay most loving o mapagmahal. At yun po yung bagay na titignan natin ngayong umaga na to. According po kay James Renihan sa kanyang libro, sabi niya po doon, humans genuinely love, but God is most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin, the rewarder of them that diligently seek Him. These multiple praises, yung mga multiple praises daw po na binanggit doon sa 1689 London Baptist Confession of Faith, speak to the fact o nagsasalita daw po sa katotohanan that God is love. When we talk about that, when we say that God is gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin, at siya po yung rewarder ng lahat ng totoong naghahanap sa Kanya, when we talk all of those ideas, collectively, pag pinagsama-sama po natin, the point that it is trying to make is this: God is love. Yun po yung collective na ibig sabihin ng bagay na yon. Pero individually, pag tiningnan po natin sila nang hindi sama-sama, sabi po ni James Renihan, they are wonderful. Kahit di mo na sila pagsamasamahin, napakasarap na rin po isipin na yung Diyos gracious. Na yung Diyos, daw po siya, abundant in goodness. Imagine, hindi lang siya good, abundant pa in goodness. Napakayaman daw po sa kabutihan. But collectively, pag sinabing individually, they are wonderful, pero collectively, mga magulang ko kabay, pag pinagsama-sama mo pa siya, they are powerful. At ito po mga magulang ko kapatid, yung dahilan kung bakit naniniwala po si James Renihan na yung mga bagay na ito po mismo yung nagiging imbitasyon sa atin para para lumapit sa Diyos. The reason we will come to Him is not because we are good. The reason we will come to God, the reason that we will have confidence na lumapit sa Diyos is because of who He is. Sabi po ng Biblia, He is most loving, gracious, merciful, long-suffering, abundant in goodness and truth, forgiving iniquity, transgression, and sin, the rewarder of them that diligently seek Him. And sabi po niya, calling believers to bow in worship before such a marvelous Lord. Ibig sabihin, yung bagay po na nagtutulak sa atin para sumamba sa Diyos ay hindi po yung ating kabutihan. Ang bagay po na nagtutulak sa atin para sumamba sa Diyos ay yung katotohanan na siya po mismo ay mabuti. Yun po yung bagay na sinasabi dito ni James Renihan. But I want us to take notice of this particular truth. Sabi po ng teacher ko sa GMA, ni Noel Espinosa, sabi niya po doon, yung attribute daw po ng Diyos na most loving, yung katotohanan na God is love, this is the attribute of God that all theists subscribes to. Ibig sabihin, lahat daw po na naniniwala sa Diyos, naniniwala na yung Diyos ay mapagmahal. Yun daw po yung kanilang paniniwala. The problem is, at sabi pa ni Pastor Noel Espinosa, and it is the most popular of God's attributes. Kung tatanungin natin, saan kilala ang Diyos? Sa pagiging mapagmahal. Yan po yung bagay na katotohanan. At dinagdag pa po ni Pastor Noel, sabi niya, dahil nga popular ito, dahil nga lahat ng theist naniniwala dito, ito din yung rason kung bakit sa maraming pagkakataon, yung attribute daw po ng Diyos na siya ay mapagmamahal, ito daw po yung madalas na didistort at naaabuso.
Ibig sabihin, dahil nga po popular siya at dahil lahat pinaniniwalaan siya, madalas po ito yung doktrina, ito yung paniniwala na nadidistort. Pag sinabing nadidistort, hindi na nauunawaan ng tama o na misinterpret na. At madalas din po, ito po yung bagay na naaabuso. I remember, there was a particular situation wherein na-expose po yung misis ko kung saan ang sabi niya po, she met this particular person kung saan naniniwala sila na walang ipapadala yung Diyos sa impyerno. Bakit daw po? Kasi daw mapagmahal yung Diyos. At bilang mapagmahal na Diyos, hindi niya maaatim na meron siyang padalang tao sa impyerno. That's why she doesn't believe sa impyerno. That is one primary example that I can give kung paano nasasabi ko na yung doktrina na mapagmahal yung Diyos ay madalas na abuso at nadidistort. Sabi pa po ni Don Carson sa kanyang libro na The Difficult Doctrine of the Love of God, sabi niya po dun, if people believe in God at all today, the overwhelming majority hold that this God is a loving being. But that is what makes the task of the Christian witness so daunting. For this widely disseminated belief in the love of God is set with increasing frequency in some matrix other than biblical theology. The result is that when informed Christians talk about the love of God, they mean something very different from what it's meant in the surrounding culture. Worse, neither side may perceive that it is the case. Ano po yung sinasabi dito ni Don Carson? Madalas daw po pag ang Christian, when he is talking about the love of God, malinaw sa kanya kung anong ibig sabihin ng love of God. But the problem is, the person he is talking to, yung kausap niya, iba yung pagkakaunawa sa love of God. Pag pinag-usapan natin na mapagmahal yung Diyos, iba yung pagkakaunawa ko doon, iba din yung inyong pagkakaunawa. And that is the problem. Kadalasan po yung pagkakaunawa natin na mapagmahal yung Diyos, hindi po galing sa Biblia, kundi galing sa ating sariling opinion, galing sa ating sariling kaisipan. Hindi na po hinubog ng kanyang salita. So ano po yung point ko? People have their own understanding kapag pinag-uusapan na ang Diyos ay pag-ibig. And ito po yung rason kung bakit isa ito sa pinakamahirap na doktrina na pwede nating pag-usapan. Kasi when we talk about the love of God, iba yung pagkakaintindi ni Nang Jane dyan, iba yung pagkakaintindi ni Jana dyan, at iba rin po yung sinasabi ng salita ng Diyos. And that is the problem. Kadalasan po, mga kapatid, yung pagkakaunawa natin sa isang bagay, hindi po nanggaling sa itinuturo ng salita ng Diyos, kundi nanggagaling po sa ating sariling karanasan, sa ating nararamdaman, o sa mga tao sa paligid natin. Which makes it all more difficult to tackle. Kaya po napakahirap pag-usapan nitong doktrina na mapagmahal ang Diyos. Sabi po ni A.W. Pink, sa kanyang libro, sabi niya, there are many today who talk about the love of God, who are told strangers to the God of love. Sabi niya, there are many today who talk about the love of God, who are total strangers to the love of God. Napakabigat po. Maraming tao ngayon, sabi niya, nagsasalita patungkol sa pagmamahal ng Diyos, pero hindi kilala yung Diyos. And isn't that what is happening in our nation? Naalala niyo po si Alvin Aragon, he was talking something about a truth. Tapos po anong sabi ng mga tao, hindi ganyan yung Diyos namin. These people are talking about God, but they don't know who God is. The divine love is commonly regarded as a species of amiable weakness. A sort of good-natured indulgence, it is reduced to a mere sickly sentiment, and it is patterned after human emotion. Pansinin niyo po, sabi po dito ni A.W. Pink, yung pagmamahal daw natin, yung pagtingin daw natin ngayon sa pagmamahal ng Diyos, ginagaya natin kung paano magmahal yung tao, which is actually different. Kasi yung Diyos po, hindi kagaya natin. So pag nagmahal siya, hindi siya kagaya natin
mahal. Now, the truth is that on this, as and everything else, our thoughts need to be formed and regulated by what is revealed thereon in the Holy Spirit and the Holy Scriptures. That there is urgent need for this apparent, not only for the ignorance which is so generally prevails, but also from the low state of spirituality, which is now so sadly evident everywhere among professing Christians. How little real love there is for God. One chief reason for this is because our hearts are so little occupied with this wondrous love for His people. The better we are acquainted with this love, its character, fullness, and blessedness, the more will our hearts be drawn out in love to Him. A.W. Pink is just saying, nakaramihan daw po ng mga tao ngayon, kaya hindi raw po mahal yung Diyos, kasi hindi raw po naintindihan kung paano nagmahal yung Diyos sa atin. They have a distorted understanding of what God's love is. So, ano po yung point? Ang rason kung bakit mahirap pag-usapan ang attribute ng Diyos is because the understanding of the people concerning this truth ay madalas hindi regulated. Pag sinabi pong regulated, hindi sinabi ng Biblia, hindi inasikaso ng kanyang salita, at na-reduce na lamang po yung pag-unawa natin sa katotohanan na yung Diyos ay magpagmahal into a sickly sentiment at pinattern po natin sa emosyon ng tao. And let me just give this emphasis, mga magulang ko't kapatid. Tatandaan po natin, we are created in God's image and likeness. Pero yung Diyos po is not created according to our image and likeness. Therefore, hindi natin pwedeng ikumpara yung pag-ibig natin sa pag-ibig ng Diyos. Kasi tayo po ang nilikha sa kanyang imahe. Hindi po siya yung nilikha sa ating imahe. So basically, whatever we have, lagpas yung Diyos doon. Therefore, hindi po natin pwedeng i-pattern yung pagmamahal natin sa pattern ng pagmamahal ng Diyos. And this is something that we should all understand. Ewan ko po, siguro mas maiintindihan mo to pag nagkaroon ka ng asawa. Bago mo siya pakasalan, akala mo siya na yung mundo mo. Di ba? Sabi, pag napangasawa ko to talagang ipagtitimpla ko to lagi ng kape. Na meron pong isang memes. Sabi niya sa asawa niya, pag pinakasalan mo ko, lagi kitang ipagluluto ng almusal. Pagkatapos ng kasal nila, kinabukasan, yung babae tulog pa, 11:00 na ng tanghali. So yung almusal nila, 1:00 na. At least pinagluto pa rin siya. Bakit po? Pag nag-asawa ka, maintindihan mo na yung pagmamahal mo hindi perpekto. Kasi may mga pagkakataon hindi mo siya gustong subuan. May mga pagkakataon gusto mo siya sakalin. Lasunin. Kaya kung ikukumpara natin yung pag-ibig natin sa pag-ibig ng Diyos, it will never suffice. Hindi pwede, mga magulang ko't kapatid. And this is why sabi ko nga kanina, the only way we can understand God is through the process of comparison or negation. Pag kinumpare natin ng sarili natin sa Kanya, we will always negate it. To a certain point, sasabihin natin, pero mas higit pa dito yung kayang gawin ng Diyos. Kasi yung pag-ibig ng Diyos is perfect. While we love imperfectly. Yan po yung bagay na dapat nating maintindihan. So, but the question and the thing that I want us to reflect on this morning is this. Ano ba ang ibig sabihin when we say that God is love? Ano bang ibig sabihin when we talk about God is love? Ano bang ibig sabihin yan? And for us to better understand this, let us look at the verses na piniresent yung pag-ibig ng Diyos sa Old Testament as well as sa New Testament. Tignan po natin. Una, tignan po muna natin sa Old Testament. Sa Deuteronomy chapter 23 verse 5, sabi po doon, "But the Lord your God would not listen to Balaam. Instead, the Lord your God turned the curse into a blessing for you, because the Lord your God loved you." So ano bang ibig sabihin pag sinabi nating mapagmahal yung Diyos? One meaning of that is this. Dito po sa verse na to, ipinakita po na yung pagmamahal ng Diyos, it meant that God's love is expressed through protection. Ibig sabihin, nararanasan natin yung pagmamahal ng Diyos when He is protecting us.
Yun po yung isang manifestation ng pagmamahal ng Diyos. When we are being protected by God, that is a revelation. That is a manifestation ng pag-ibig ng Diyos. He is protecting us from things that will actually harm us. Pangalawa pa, meron pang isang verse. Ang sabi po din sa Zephaniah chapter 3 verse 17, "The Lord your God is in your midst, a mighty one who will save. He will rejoice over you with gladness. He will quiet you by His love. He will exalt over you with loud singing." And from these verses, ipinapakita rin po na yung pag-ibig ng Diyos ay na-express through assurance of salvation. So pag pinag-usapan po natin yung pagmamahal ng Diyos, yan po ay namamanifest o nare-reveal pag pag nagkakaroon tayo ng assurance of salvation. Kasi pansin niyo po sabi sa verse na to, one who will save. Meron kang assurance na yung Diyos ay Diyos na kaya kang iligtas at willing kang iligtas. And lastly, sa Malachi chapter 2 verse 11, Judah has been faithless and abomination has been committed in Israel and in Jerusalem. For Judah has profaned the sanctuary of the Lord which he loves, and he has married the daughter of a foreign god. At dito po, mga kapatid, pinapakita kung gaano kaseryoso ang kasalanan because it violates yung pag-ibig ng Diyos. Ano po yung point? Sa Old Testament, ang pag-ibig ng Diyos ay na-express sa magitan ng protection, assurance of salvation, at commitment to holiness. Yung pagmamahal ng Diyos, let me just remind one another, pag sinabi natin mapagmahal yung Diyos, ibig sabihin yan, He is committed to holiness. And this is the reason kung bakit hindi siya nagkakasala. Kasi God is love, He is committed to holiness. Yun po yung bagay na dapat nating maintindihan. Sa New Testament, ano po yung verse na ibinigay patungkol po sa pag-ibig ng Diyos? Sabi po sa 1 John chapter 4 verse 8, "Anyone who does not love does not know God, because God is love." Alam niyo po, napakaganda po ng verse na to. Bakit po? Kasi, pansin niyo po, the Bible didn't say that God sometimes love. Hindi sinabi ng Biblia na minsan mapagmahal ng Diyos. Hindi ganun yung pag-describe niya sa Diyos. Rather, dinescribe niya yung Diyos as God is in the present tense. Hindi in the past tense, hindi in the future tense. Hindi sinabing God will love. Hindi sinabing God has love. Hindi, sabi niya, God is love. At ano po yung ibig sabihin nito? Ang point po nito, love is a part of His very nature. Yung Diyos po mismo, siya po ay pag-ibig. At para po mas maintindihan pa natin, listen to what Donald MacLeod ang sinabi sa kanyang libro na Behold Your God. Sabi niya, God is love, as He is Spirit, light and consuming fire. Love is His innermost nature. He is not simply has love or exercise love. It is very form that He looks on the things of others, and it is in this above all that He stands forth not as an abstraction, but as a person, confronting others in the offer of fellowship. So, ano po yung point na sinasabi dito ni Donald? Sabi niya, so love is not something God turns on and off. It is who He is. Pag pinag-usapan natin na yung Diyos ay pag-ibig, hindi yan isang bagay na, ay di mo na kita mahal ngayon. Hindi po, nananatili siyang mapagmahal. But He is also committed to holiness. So, isa sa mga paraan, mga magulang at kapatid, upang mas maintindihan natin yung pag-ibig ng Diyos, ay pagbibigay distinction. Ito po, madalas po mga kapatid, ito po yung ginagawa nila, para daw mas maintindihan natin kung anong ibig sabihin ng pagkakaiba ng pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal natin. Lagi po nilang ginagamit yung dalawang word na to, yung agape at yung phileo. Ewan ko po kung familiar kayo dito. Yung agape daw po, yan po ay Greek word na ang ibig sabihin daw po, willed, unconditional, or sacrificial love. And every time po na dinidescribe yung pag-ibig ng Diyos, it is always described as an agape love. Sabi nila, yung pag-ibig daw ng Diyos is agape. Anong ibig sabihin ng agape? Na ang ibig sabihin daw po ng pag-ibig ng Diyos, it is unconditional. It is sacrificial.
At para daw po maintindihan natin kung ano yung hindi pag-ibig ng Diyos, tignan naman daw po natin yung Pileo. Yung Pileo daw po kasi, ito daw po ay emotional, friendship, or conditional. So sabi nila, para mas maintindihan natin kung ano yung ibig sabihin ng pag-ibig ng Diyos, gamitin natin yung distinction sa dalawang word na to, agape and phileo. At mga kapatid, sabi po ng pastor ko sa GMA, sa school namin, sabi niya, in light of the modern morphological research, we cannot confine God's love to the word group and must not overstate its distinction from Pileo. Ang point lang po ni Pastor Noel dyan is this, hindi natin pwedeng gamitin yung distinction ng agape at Pileo para sabihin kung ano yung pag-ibig ng Diyos. Kasi po, pag tinignan natin sa Bible, mga kapatid, especially in John chapter 3 verse 35, pansin niyo po ang sabi dito, the Father loves the Son. Ang tinutukoy po ditong Son, walang iba kundi si Jesus. The Father loves the Son and has given all things into His hand. At yung love po dito, mga magulang at kapatid, sa original Greek word, yan po ay agape. Pag tinranslate po natin yan, hinanap natin yung root word niyan, yan po ay agape. Now, when we look naman sa John chapter 5 verse 20, for the Father loves the Son. Parang inulit lang. Pero ito naman yung word na love. Alam niyo po kung anong ibig sabihin ng word na to, na love? Yan ay Pileo. So ano po yung makikita natin dito, mga magulang at kapatid? Yung Bible po mismo, both were speaking of God's love to the Son at hindi natin pwedeng sabihin na sa isang pagkakataon, ang condition ng pag-ibig ng Diyos sa anak at sa iba naman ay conditional ito. In light of this, parehas lang sila and we don't need to exaggerate it. Ibig sabihin, hindi natin pwede, mga magulang at kapatid, sabihin na yung pag-ibig ng Diyos ay agape at hindi Pileo. Kasi sa Bible, parehas lang yung pagkakagamit sa kanila. Am I making sense? Unconditional and conditional. At madalas po itong nagagamit dun sa John chapter 21, naalala niyo po, tinanong ni Jesus si Peter. Sabi ni Jesus, do you love me? At ano pong sabi ni Peter? Yes, Lord, I love you. Sabi po ng mga ibang kapastoran, ang ibig sabihin daw po nun, yung tanong daw ni Jesus, do you agape me? O sa English, do you unconditionally love me? At si Peter naman, ang sabi niya, yes Lord, I pileo you. O sa English, yes Lord, I conditionally love you. Ngayon, tinanong na naman siya ng Panginoon. Alam niyo po mga magulang at kabay, doon po yun laging ginagamit. Pero mapapansin niyo po, na kahit po doon sa verses na yun, may mga pagkakataon na naging pileo din yung tanong ng Panginoong Jesus. And I think the better interpretation of that verse is this. Kaya 3 beses tinanong ng Panginoon si Pedro kung mahal niya ba talaga ang Panginoong Jesus. Kasi tatandaan po natin, 3 beses ding dinanay ni Pedro si Jesus Christ. Naalala niyo po, 3 beses niya yung dininay. So in order para makabawi, tinanong din siya ng Panginoon ng 3 beses. At hindi po yung tungkol doon sa agape and Pileo. Kasi when we talk about the love of God, it is actually used synonymously, parang interchangeably. So ano pong ibig sabihin? With all that being said, ano pong ibig sabihin pag sinabi natin God is love? Sabi po ni Wayne Grudem sa kanyang libro, when we talk about God's love, it means that God eternally gives of Himself to others. Pag pinag-usapan po natin that God is love, ibig mong sabihin yan, yung Diyos mismo ibinigay niya ang kanyang sarili para sa kapakanan ng iba. Yun po yung ibig sabihin ng pagmamahal ng Diyos. So ano po yung point? God's love is not just a feeling. It is giving of Himself for the benefit of others. Ang pagmamahal ng Diyos, hindi lang yung isang bagay na naramdaman niya. Rather, ito yung isang bagay na de-demonstrate niya sa magitan po ng pagbibigay ng kanyang sarili sa mga tao para sila ay magkaroon ng benefit. So ano po yung theological implication nito? Una, there is an element of otherness within the Godhead making possible the exercise of love. Trinitarian love.
Ibig mong sabihin nito, mga magulang ko't kapatid, yung otherness na to within the Godhead means that within the one true God, there are distinct persons who relate to one another, and because of this, love is real, personal, and eternal, even before creation. Because God is love, mga magulang ko't kapatid, we need to erase the notion na kaya nilikha ng Diyos yung lahat ng bagay ay dahil gusto niyang merong mamahalin. Meron pong mga sikat na pagtuturo na gano'n na sinasabi nila, bakit nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay? Kasi meron siyang gusto niyang magkaroon ng object of love. Hindi po pwedeng mangyari yun. Bakit po? Kasi within the Trinity, na-express po nila yung pag-ibig sa bawat persona. So, hindi po kulang sa pagmamahal yung Diyos. The reason He created the world isn't because He wants something to love. Meron na pong minamahal ang Diyos bago pa man din ang lahat ng bagay. At pangalawa, this is intimated in the eternal dimension of God's predestinating love to the elect. Ibig pong sabihin yan, mga magulang ko't kapatid, ang theological implication, dahil mapagmahal yung Diyos, una, hindi niya nilikha ang mundo para meron siyang mahalin. Kasi nagmamahal na talaga siya. Pangalawang implication, dahil mapagmahal yung Diyos, bago pa man din nilikha ang lahat ng bagay, pinili niya na kung sino ililigtas niya. Hindi niya iniligtas yung tao dahil nakita niya may gagawin tong tao na to. Hindi, iniligtas niya yung tao kasi pinili niyang iligtas ito. Bago pa man din ang lahat ng bagay. And the biblical presentation that we have there is found in Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Sabi po dito, even as He chose us in Him before the foundation of the world. Kailan pumili ang Diyos ng ililigtas niya? Before. Hindi sinabing after. Before the foundation of the world, He chose us. Bakit po? Kasi mapagmahal ang Diyos. Hindi ka niya binili dahil ka mahal-mahal ka. Pinili ka niya bago pa man din ang pundasyon ng lahat ng bagay. That we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ according to the purpose of His will. And lastly po, dahil mapagmahal yung Diyos, He also shows love to all people, even to those who are not saved. At ang tawag po dyan, benevolent love. Pag pinag-usapan po natin yung pagmamahal ng Diyos para po sa mga unbelievers, para hindi po sa mga maliligtas, ang tawag po doon, benevolent love. At yung biblical reference po natin dyan sa Acts chapter 14 verse 17, sabi niya dito, yet He did not leave Himself without witness, for He did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your heart with food and gladness. Ito po yung tinatawag na common grace. Alam niyo po mga kapatid, kahit po yung mga hindi maliligtas, nakaranas pa rin po ng pag-ibig ng Diyos. At yung pag-ibig na yon, ang naranasan nila, ang tawag po doon, common grace. But we should always make a distinction between saving love and general kindness ng Diyos. Ibig sabihin, mahal ng Diyos ang lahat ng tao, pero hindi lahat minahal niya in such a way na ililigtas niya. Nagigets po ako, hindi po kagaya ng pagmamahal niya sa mga niligtas niya. Naging mabuti siya sa lahat ng tao, pero hindi lahat. Ginawa niya na kagaya ng kabutihan na ginawa niya para po sa mga iniligtas niya. So for that, let me just give this practical application. Kung may nakikita tayong kabutihan sa buhay ng mga hindi pa nananampalataya, dahil mapagmahal ng Diyos, mga magulang at kapatid, kapag may nakikita tayong kabutihan sa buhay ng mga hindi mananampalataya, tulad ng pagkain, kalusugan, talents o tagumpay, kilalanin natin nito ay pagpapakita pa rin ng kabutihan ng pag-ibig ng Diyos o yung tinatawag na common grace. Ngunit huwag nating ipagkamali ito bilang katiyakan ng kanilang kaligtasan. Ibig sabihin, pag nakikita mo yung mga tao, meron silang pera, meron silang talento, lahat po yan, produkto po yan ng benevolence ng Panginoon, kabutihan ng Diyos. Yan po ay common grace. Pero hindi po ibig sabihin nakakaranas sila ng mga bagay na yan, yan ay katiyakan ng kanilang kaligtasan. That is a different category.
Pangalawa, kapag sinabi natin ang Diyos ay nagmamahal o most loving, tandaan natin na ang kanyang pag-ibig ay hindi katulad ng sa tao na nagbabago o nagkukulang. Ang pag-ibig ng Diyos ay perpekto, tapat at hindi nagbabago. Kaya maaari natin siyang lubos na pagkatiwalaan. Pangatlo po, dahil ang pag-ibig ng Diyos ay bahagi ng kanyang likas na katangian, hindi ito nakabase sa ating performance. Ibig sabihin, hindi ka mas minamahal ng Diyos pag lagi ka nagsisimba. Pag lagi ka nagsisimba, ipinapakita mo nun, minamahal mo yung Diyos. Hindi mas minamahal ka ng Diyos. Kaya, wag po kayong maniniwala dun sa +1 ka sa langit, Wala pong ganun. Ano to? School na naman? Teacher na naman natin si Jonah. Na pagka binigyan natin ng coke si Jonah, I'm sure Jonah, pagka binigyan ng coke, +1, no? Pag binigyan ng chocolate, +2. Wala pong ganun sa harapan ng Diyos. Bakit po? Kasi yung pagmamahal ng Diyos hindi nakabase sa ating performance. Pangapat po, ang kasalanan ay hindi lamang paglabag sa batos, ito ay paglapastangan din sa mga bagay na minamahal ng Diyos. And lastly, since God's love is self-giving, then the greatest act of love is pointing people to salvation. Kung ang Diyos mismo, pinadama niya yung ating pag-ibig sa pagbibigay niya ng kanyang sarili. Tayo din po, mga magulang ko't kapatid, ang pwedeng pinaka-pagmamahal na pwede natin gawin sa isang tao is ayain sila papunta kay Kristo. Ayain sila sa church, sharean sila ng mabuting balita. Masasabi mong mahal mo yung tao pag sinesharean mo sila ng isang mabuting balita. Kasi ganun po yung ginawa ng Panginoong Diyos. And with that, meron po bang question? May tanong po kayo, mga kapatid. Sibo, tayo po ay manalangin. Wala pong tanong eh. Dakilang Diyos sa aming Amang Banal, maraming pong salamat minsan pa sa pagliliwanag at pagpapaalala sa amin kung anong ibig sabihin when we talk about God's love. We pray that in the name of your Son, Jesus Christ, nawa yung katotohanan ito ay hindi lang maging dagdag kaalaman sa aming mga puso at isipan. Rather, may it lead us, Panginoon, in your, sa iyong paanan. Sumasamba at patuloy na ina-appreciate ang iyong kabutihan. Marami pong salamat. We are a group of sinners who doesn't deserve any of the blessings, Panginoon, that you're giving to us. Yet, sa likod ng katotohanan ito, because you are love, Panginoon, hindi mo binabase yung pagpapala mo sa aming performance. Rather, you always base what you give to who you are and not because of who we are, O Diyos. Salamat po, Ama, sa kabutihan mo. Pagpalain mo kami as we continue our fellowship this morning and even as we partake yung mga merienda namin pagsasalusaluan sa umagang ito. Marami pong salamat, Ama, sa buhay ng bawat isa. Ito pa ang masama dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.